Hello po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? And once again, welcome back sa ating channel, Simply Talkies Vlog. Ang pag-usapan natin mga kababayan, yung sinabi ng ating Pangulong Bongbong Marcos, dyan po sa rally nila sa Davao del Norte regarding sa salitang patayin, no? Pagpatay ng dati ninyong Pangulong Rodrigo Roa Duterte. At ganun din po, sino ba ang nais ninyong iboto? Ang pro-China candidates o ang pro-Pilipinas candidates? Alam nyo naman kung sino yung mga pro-China dyan. Di po ba? At ganun din po, si Quiboloy nilaglag ng sariling kakampi. Opo, mga kababayan, nilaglag po si Quiboloy, no? Doon pa sa mismong rally nila. At meron po dyan, no? Nagrereklamo dahil may ginawa ang kampo ni Quiboloy na katarantaduhan sa kanya. No, naku, napakasakit nito. Baka kasuhan nito si Quiboloy, no? Oh, di kasi kayo nagpapaalam. Yan ang nangyari sa inyo, mga kababayan. Hindi nagpaalam, binaboy pa yung kanyang obra maestra, mga kababayan. So, bago tayo magpatuloy, tayo po ay magbibigay pugay sa lahat ng ating channel members, followers, subscribers, nagla-like at nagsishare ng ating videos. Special shout out to all our OFWs, to the men and women in uniform, sa mga frontliners at mga guro. And may God bless our country. May God bless the Marcos administration and protect it from the evil forces from the likes of Dutertes, their minions, and anti-Marcoses. Unahin natin mga kababayan, itong paglaglag kay Quiboloy ng sarili niyang kaalyado. No? Kasi doon po sa parang campaign rally niya, nagsalita po itong si Malutikia. No? Actually, sinabi ko nga kanina na ayaw ko sana itong patulan na quote card na ito. May nag-post po kasi sa social media, kala ko fake news. Hindi pala. Kasi ipinakita po, pinarinig po ng isang sikat na vlogger dyan, influencer, yung totoong video. So meaning legit ito. Ayan po yung quote card. Itong si Malutikia, in-interview niya daw si Pastor Quiboloy nila. Bakit siya tumatakbong senador? Ano ang sagot ni Quiboloy? Ginulo nila ang buhay ko. Ginulo nila ang ministeryo ko. Ngayon, guguluhin ko rin sila. Ayun po. Manggugulo lang pala. Maghihiganti lang pala si Quiboloy, mga kababayan. Bakit siya tumatakbong senador? Biruin nyo, pag manalo ito, saan mag-uopisina ito? Parang si Leila de Lima lang habang nag-aantay ng kanyang kaso na mag-proceed sa korte. Ganon din si Quiboloy. Papapuntahin ba yan sa Senado? May special privilege? Nakakulong ngayon yan sa Pasig City Jail. Kung manalo siya sa May, biruin nyo, nakakulong. Pinapasahod nyo ng libo-libong salapi. Magiging senator na makapangyarihan. Tapos maghihiganti lang siya. Yun lang ang gagawin niya sa loob ng 6 na taon. Maghihiganti lang siya. Baka mabigyan pa to ng immunity kasi senator na siya. Ganun ba? O may immunity bang mga senador sa lawsuit? Baka wala naman, presidente lang. Diba? Paano kung makumbik siya? Ang tanong, kailan? Sa tagal ba naman ang usad ng mga kaso sa Pilipinas? Baka tapos na ang termino niyang senador, hindi pa umuusad yung mga kaso niya. Pero isa lang ang gagawin niya pag siya ang nanalo. Kaya siya tumatakbong senador kasi manggugulo lang siya. Maghihiganti lang siya sa mga taong sumira sa kanya at sa kanyang ministeryo. Yun lang po. Revenge. 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 Biruin nyo, no? Naturingang pastor. Sabi niya, anak siya ng Diyos. Naglabas, akyat manaog siya sa langit at sa lupa. Pero paghihiganti ang gagawin, yan bang itinuturo mo sa mga plak mo? Yung mga, ano ba yung tawag doon? Yung sa mga kulto mo? Sabagay, kulto nga kayo, di ba, mga kababayan? O now, ano pa? Yung tungkol kay Quiboloy, mga kababayan. Eto po. Eto, tingnan nyo. Meron isang artist, rapper na Pinoy.
meron po siyang pahayag dyan tungkol sa kampo ni Kibuloy. Ano? Tingnan nyo. Di pa nakaupo. Nagnakaw na agad. Wala kaming kinalaman dito. Pwede ba ito ipabarangay? O ayon. Kasi yung awit nitong si Omar Manzano ay ginamit doon sa campaign rally ni Kibuloy at binago ang mga lyrics. Nababoy siya. Sabi niya, hindi pa nakakaupo, nagnakaw na agad. O ayan. Diba? Kaya, ano tawag nyo dito kay Kibuloy? Hindi humingi ng pahintulot? Ura-urada o ano? Ha? Kasuhan mo kaya? Ha? Mr. Manzano, intellectual property rights. 'Di ba? 'Yun ang gawin mo. Kasuhan mo, mayaman si Kibuloy, maraming kwarta 'yan, mga kababayan. Daming ano 'yan, pero nakakaawa naman dahil baka pagtatrabahuhin na naman yung kanyang mga uto-utong nasa kulto nila. 'Di po ba? Kita nyo? O, isa pa. Punta tayo dito ngayon, mga kababayan. Kaya tinanong natin kayo. Kayo ba ay pro-China o pro-Pilipinas? Alam nyo naman kung sino talaga yung mga pro-China dyan, mga kababayan. Sino nga ba yan? Sino nga ba yan? Yung pro-China na yan, mga kababayan. O, di ba? Yung partido no Digong. Yung mga umaallies kay Digong. Yung mga kakampi ni Digong na mga pro-China. At walang ibang gagawin ito kung mananalo man itong mga senador na ni Digong at yung mga allies niya, ang number one plataforma nila is to save Sara Duterte sa Senado kung magpro-proceed ang kanyang impeachment trial. Ngayon, may sinabi po dyan si Kong Hun, mga kababayan, ha? Tungkol po dyan sa mga pro-China na ito. Okay? Unahin natin ito. We cannot forget how Duterte bowed to China and set aside our victory at The Hague. Under his watch, China built military bases in the West Philippine Sea, while Filipino fishermen were harassed and blocked from our own waters. Now, they want to return to power? The Filipino people should not allow it. Tama. Lalong-lalo na yung mga kababayan nating mangingisda dyan sa West Philippine Sea. Ginago, niloko lang kayo ni Digong. Pinagsamantalahan kayo ng mga Chekwa dahil inalaw ni Digong na maghari-harian ang China dyan sa West Philippine Sea. Tumuwad siya kay Xi Jinping. Oo. The power is in the hands of the people. Reject the candidates who are Duterte pawns. Choose leaders who will fight for a stronger, sovereign, and corruption-free Philippines. Correct. No? Yung kagaguhan ni Digong, ginawa niyang katawa-tawa ang kanyang administrasyon. No? Di ba yung sinasabi na naman yan, yung pagpapapatay, sinasabi na naman nung kanyang mga tuta, si Bello, yun daw po ay hyperbolic statement na naman. Ang ina talaga, no? Napaka, pala nyo, hyperbolic? Ha? Ano? What do you mean by hyperbolic? Huwag nyong seryosohin. Ganon? Hyperbole? Ito pa sabi ni Kong Hun, ang tanong ng ating mga kababayan ay simple lang. Ganito daw ang tanongin nyo. Pag dumalo sila sa kanilang mga campaign rallies, nasa entablado sila, tanongin nyo sila. Kakampi ba kayo ng Pilipino o kakampi kayo ng China? In other words, pro-China, pro-Pilipino. May West Philippines ba? Yung tanong nyo kay Marcoleta. Diba? Marcoleta, may tanong ako sa'yo. Kaya mo bang sabihin, West Philippine Sea, atin ito? Kung hindi niya masagot yan, wag nyo siyang iboto. 0 vote to Marcoleta. 0 vote to PDP candidates. Our sovereignty is non-negotiable. Hindi pwedeng magpalusot o umiwas. Itanong po natin iyan sa lahat ng senatorial candidate. Correct. Pati sa alyansa para sa bagong Pilipinas, itanong din natin yan. Yung sa mga independyente, si Willie Revillame, sino pa? Yung mga oposisyon, tanungin nyo rin, baka iba rin ang posisyon nila. Ha? Si Balbuena, ha? Si, yung isang Tulpo, ha? Si Ben Tulpo, anong posisyon niya? Ha? Lalo na sa mga kandidato ni dating Pangulong Duterte.
Kung ngayon pa lang, hindi na natin marinig ang boses nila laban sa pag-aapi sa ating mga mangingisda at sundalo, paano pa kapag nahalal na sila? Correct. Nakita nyo bang si Bato, si Go, pumunta sa West Philippine Sea, dumalaw doon? Lalo na si Go, hindi makadalaw yan kasi Chekwa yan eh. Baka iwanan na siya doon, di ba? Tama po si Kong Hun dito. Itanong natin sa kanila, pro-China, pro-Philippines. Kinikilala nyo ba ang West Philippine Sea? Kaya nyo bang sabihin, West Philippine Sea, atin ito? Kaya nyo ba? O, pag hindi, alam na. Alam na kung saan sila nakaalyado, mga kababayan. No? Now, labas tayo dyan kay Kong Hun. Yan ang magandang tanongin nyo. Tanongin nyo yun, ha? O, sa lahat ng senatorial candidate, lalong-lalo na sa mga PDP laban senatorial bets. Ha? Okay? O, eto. Yung sinabi ng Pangulo, sinagot niya. Yung binitawang mga salita ni Digong, hindi niya itong si Digong eh. Lagi na lang siyang dinidepensahan ng mga minions niya, hyperbolic, nagjo-joke lang, para namang hindi nyo kilala ang presidente. Nahuhuli ang pusa sa sariling bunganga. Di ba yung sinabi niya, inutusan ko ang mga pulis, i-encourage nyong manlaban yung mga suspect para wala na akong problema. Solve na ang problema ko. Ayun. Sabi niya, pumatay tayo ng 15 senador. Pasabugin natin ang Senado para makapasok lahat kayo. Yung siyam o ilang pa sila. 15 daw Di 15 ang ipapasok niya para save yung anak niya sa impeachment. Biruin mo, papatay siya. Tapos sabi ng mga minions niya, ay, hyperbolic lang yan. Nagjo-joke lang yan. Di na naman kilala si Tatay Digong. Oo, yung Tatay Digong nyo man, ginagamit ang joke-joke, nagtatago sa mga joke-joke, pero yun ang nilalaman ng puso at isip niya. Ang pumatay ng kapwa Pilipino niya. Hindi niya mahal ang kapwa Pilipino niya. Yung sinasabi nilang mahalin natin ang Pilipinas, mahalin natin ang mga Pilipino, pasad lang yun mga kababayan. Ha? Ano lang yun? Yung parang mukhang angel, pero demonyo pala. Ika nga, a devil in a sheep's clothing. Para makapangling lang mga kababayan. Sasabihin joke lang. Nalilin lang naman kayo. Naniniwala naman kayo. Di ba? Yung mga lumalabas sa bibig ni Duterte, yun ang laman ng puso't isipan niya. Hindi po yung joke. Masamang joke yung sinabi niya. Papatay siya ng 15 senador. Pasabugin na lang yan para makapasok lahat kayo. Tama ba yun na i-accept na lang natin yung mga ganong pinagsasabi? Normal pa ba yun? Are you accepting that? Anong klaseng society kayo? Society kayo ng mga kriminal tulad ni Digong. Anong sabi ng Pangulo doon sa sinabi niya? GMA News, Marcos, some people think killing is the only solution. Yun po yung solusyon ni Digong eh. Di ba sinabi ko sa inyo kanina? Sinabi niya yan sa Kongreso. Sinabihan ko ang mga pulis ko, udyukan ninyo. Encourage them to fight yung mga suspect para kung nanlaban, barilin nyo na. Patay. O tapos na ang problema ko. Di ba? Some people think killing is the only solution. Digong doesn't believe in the rule of law. Digong doesn't believe in the due process. Digong doesn't believe in human rights. Wala siyang pakialam dyan. Ano pala siya? Namuno siya bilang isang komunista. Namuno siya bilang isang diktador. Hindi nyo lang alam yun. Hindi nyo namalayan siguro kasi pumapalakpak kayo. Habang ang mga Chekwa, binababoy, binabalahura ang mga kababayan nating Pilipino, pumapalakpak ang mga Duterte minions. Habang si Digong nang lalaplap ng mga bunganga, mga labi ng mga may asawang babae, pumapalakpak kayo. Habang si Digong pinagmumura, pinagpapakyo, gesture ang mga media, ang mga international media, pumapalakpak kayo, tuwang-tuwa kayo. Ha? Pag yung sinabi niyang mga ganitong, mga sexual jokes niya, sexism, the misogynist act, pumapalakpak kayo, tinatanggap nyo. Kasi mga bobot tanga kayo. Diba? Mga talipandas at bugok kayo. Ha? Ito po sabi ng Pangulo. Nakikita natin ng ibang partido. Nagugulat sila. Natatakot yata sila sa inyo dahil pag nakita ang line-up ng alyansa ay kung ano-anong sinasabi. Correct. Takot siya. Hindi makapagpaliwanag si Digong. Wala silang plataforma. Ang tanging plataforma nila is to protect their queen, si Sara Duterte, para pag si Sara Duterte ay hindi na-impeach, tumakbong presidente sa 2028, nanalo,
patay ang mga kumontra. Patay ang mga kumontra kay Pusit sa mga Duterte. Yan ang gagawin ng mga yan. Maghihiganti ang mga yan. 'Di ba? Kitang-kito nyo naman kay Kibuloy. Guguluhin ko din ang buhay nila. O 'di ba maghihiganti lang? Yan po sila. Mga utak talipandas at bugok. Narinig lang natin nung isang araw, wala daw pag-asa siguro. Wala silang pag-asa kaya papatay na lang ng 15 senador. Sa bagay, mahirap naman ng ibang tao. Ang iniisip lang nila, ang isa-isang solusyon sa lahat ng problema ay pumatay pa ng Pilipino. Correct. Walang iba eh. Wala silang broader minds or yung kaisipan para gumawa ng tamang solusyon sa mga problema. Maprotektahan ang human rights ng bawat Pilipino. Maprotektahan ng mga Pilipino mula sa pang-aabuso ng mga Tsekwa. Wala po eh. 'Di ba? Hindi, inalaw niya pa ang paglaganap ng pogo sa bansa. Kaya tama po ito. Ngunit naintindihan mo rin, dahil kung ako nga ay nasa kabilang partido at itong kaharap natin, sasabihin ko, mahirap na kampanya ito dahil mabigat ang kalaban. Dahil kung kikilatisin natin sila isa't isa, napakatingkad po ng mga record nila. Napakaganda ng kanilang mga naging performance sa kanilang iba't ibang inuupo ang posisyon sa pamahalaan. Talking about the alyansa para sa bagong Pilipinas senatorial slate. Walang ibang sinabi si Digong. Yung sinabi niyang problema sa presyo ng bilas, bilihin. Wala po yun eh. Sabi ko nga kanina, recurring issues yan. Maski na siya, hindi niya nabigyan ng solusyon yan. Kaya wag siyang magmalaki. Anong accomplishment niya para maibaba ang presyo ng mga bilihin during that time? Ano ang accomplishment niya na nabigyan niya ng maraming trabaho ang mga Pilipino? Di ba ang dami rin nag-OFWs? Ang dami ring walang trabaho? Sino ang namayagpag kundi yung mga nakapalibot ng mga Tsekwa sa kanya ng mga drug lords? Ininable niya ang China na maghari-harian sa ating bansa sa loob at labas nito. 'Di ba? Naging tuta, puppet si Digong ng Tsekwa. Tapos ngayon, ang China ay labis na nababahala. Kasi meron tayong presidenteng naninindigan lalong-lalo na sa kabalahuan nila sa West Philippine Sea. Meron tayong presidente na sinabing, Filipinos do not yield. I intend not to yield. Hindi ko i-remove dyan ang Typhoon missile ng Amerika unless otherwise. Tumigil kayo sa kagaguhan nyo sa West Philippine Sea. Tumigil kayo sa kagaguhan nyo sa loob ng aming bansa. Yung mga kriminal ninyo, mga sleeper cells ninyo nagkalat sa aming bansa. Oh, di ba? Walang compromise na ginawa ang Pangulo na sinasabi ng China na meron daw compromise. Never. We will not negotiate. We will not compromise. Yan po ang paninindigan ng Pangulo. Umalis kayo. Diba? O, yun lang. Sagot ng China, ganito, umiiyak sila. May bago na naman sila. Inuutusan na naman nila tayong tanggalin nyo po yung Typhoon missile niyan. Hindi na tatanggalin yan. Tanggalin nyo ang nuclear bomb ninyo. Umalis kayo sa West Philippine Sea. Para quits, di ba? Ganun lang. Kayo muna mauna. Di ba Digong? Hindi mo kinaya yan. Nung sinabihan mo si Xi Jinping, isa sa mga conference nyo sa China, na gusto mo maghukay sa West Philippine Sea, anong sabi sa'yo ni Xi Jinping? Huwag mong gawin yan, magkagulo tayo. Sa mismong bibig mo, galing yan. Pero yumuko ka. Sino matapang? Si Digong, matapang lang sa salita, wala sa gawa. Potang ina talaga, Digong. Di ba? Nanay mo, Tsekwa. O kayo po, ano pong inyong masasabi? Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you in the next videos. Bye-bye. God bless.